Sa oras ito, po tayo magpatuloy sa ating pong gawain. Tayo po munang lahat ay tumayo. Inaanyayahan pong lahat ay tumayo. Sa mga kasama po dito sa loob ng ating pinagdadausan, ating bibig service. Tayo po ay mag-alay ng isang pagsambang awit sa Panginoon. Hallelujah.
iyong kalwang ay lahat dakilan ko'y di maantayan. O Jesus, di mapapagkayan sa iyong kabulihan. Liwanag ka, O Diyos, sa iyong karangalan. Ibigin ka, hilakan. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Tuloy na sa iyo lahat ang kapurihan, ang kalwalatian, O Diyos. Tanging sa iyo lamang. Sa ganito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagdadala mo po kami ng may lakas at kagalakan sa aming mga puso. O Diyos, sa ganito, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, dalayan ko po ang iyong lingkod na gagamitin sa ganito, Panginoon. Patuloy po sa kasihan ng ibang Espiritu at patuloy na matagpo ka, Panginoon, sa gabi nito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ay pagpapala mula sa Diyos. Sabi nga po ay pupurihin natin ang Diyos hindi dahil sa mabuting nangyayari sa buhay natin, kundi pupurihin natin ang Diyos sapagkat hindi na mababago ang katotohanan ng mabuti ang Diyos. Amen? Sige po. I will not take much of your time. May kailangan po itong share ko. Na ako po ay madala po tayo doon sa tamang posisyon sa pananalangin in the New Covenant way. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Alam po namin may inilaan kayo sa bawat pagtatagpo ng inyong mga anak o Diyos. Andun ang Espiritu niyo upang ipaunawa, upang iparanas ang kapangyarihang mapag-uusapan mula sa inyong salita. Sabi nga po, Panginoon, is the power is in your word, O God, and we are about to listen to your word. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang kapangyarihan nagmumula sa salita niyo ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Ama. Lord, ni-invite ka lang namin, ina-acknowledge lang namin na kayo po ang siyang maririnig, Panginoon, sa gabing ito. We want to hear the voice of God and not the voice of a mere man of God. Kaya po, take your glory tonight. Kayo po ang siyang magsalita. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen po. Sige, tatlong aklat lamang ang aking pagkukunan ng t-shirt po sa inyo. Masyado po bang seryoso? Hindi naman. Sige po, siguro narinig niyo na po ito sa aklat ng James. No, yung panalangin po ng isang matuwid. Pero meron lang pong twist na pag-uusapan natin kasi pag-uusapan natin yung binabanggit na tauhan sa Old Testament time at paghahambingin natin sa ating panahon. Tignan po natin kung ano po yung pagkakaiba at kung ano po ang maidudulot natin sa atin ito yung pagkakaiba. Punta po kayo sa James chapter 5. Hindi na po ba kayo? 13 to 18. Santiago 13 to 18. 5:13 to 18. Yan. Yun. Siguro po na banggit na po na pag-usapan na natin, napag-usapan na dito. Naipahayag na po sa inyo. Hindi ko lang matandaan kung sino po share. Basta ang alam ko po ay napasadahan na po itong James chapter 5 na ito. No? Sige po, umpisa na po natin basahin. Okay lang ba? Doon na po ba tayo lahat? Sabi po dito, Santiago chapter 5 verse 13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo?
ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin ng may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ito po ang gusto kong bigyan ng emphasis. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Andun na po kayo? Ano po sabi? Sabi doon ay malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Ngayon, nagbigay po ng example sa verse 17. Si Elias, si Elijah in the Old Testament time, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Sino po nakakilala kay Elijah? Okay po? Sabi po doon sa una, kailangan po magkadikit po ito. Kasi paghahambingin po natin ito, kailangan huwag tayong mawawala. Sabi po sa unang binasa natin in chapter 16, sabi doon sa pinaka-conclusion niya, makapangyarihan daw, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tapos nagbigay siya ng example ng isang karakter in the Old Testament time sa buhay po ni Elias. Ang sabi po dito, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Tayo po, tulad natin si Elias. Wala pong pagkakaiba, tulad natin siya. Tapos ang sabi dito, nang maintaimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nasusundan po natin? Sabi po sa example ng karakter sa Biblia, si Elias ay katulad din natin. Pero nung nanalangin siya ng taimtim na hindi umulan, ng 3 at kalahating buwan, hindi umulan. Nasusundan? At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak na ang ulan at namunga ang mga halaman. Nasusundan po natin? Amen. Ngayon meron pong twist dito kasi kung titignan po natin sa verse 16, sabi doon, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Tapos, sinundan po ng example ni Elijah. Hindi po natin pwedeng sabihin si Elijah ay matuwid sapagkat sa Old Testament time, hindi pa po naihahayag kung paano maging matuwid ang isang tao. So bakit po ganun ang pagkakasunod-sunod? Sabi po sa 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid na tao. Verse 17, Elijah, wala po kayong mababasa na si Elijah ay dineclare na matuwid ng Diyos. Pero ginawa po siyang example. Ano po ang relationship po noon? Kung mapapansin niyo po mga kapatid, mabilis lamang po ako. Ma-encourage lang po tayo na sa pagharap natin sa Diyos, wala pong burden sa pagharap sa Diyos. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob na lapit sa Diyos dahil may Jesus ka na sa buhay mo. Okay po, nasusundan po natin. So tingnan ko lang, uulitin ko lang pong muli para maintindihan natin. Verse 16, sabi doon, malaki ay nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Verse 17, pinasok si Elijah. Si Elijah kagaya nating isang tao na nalangin siyang hindi umulan, hindi nga umulan. Nung nanalangin siyang umulan, umulan naman mga kapatid. Ano po ang kinalaman ng isang pagiging matuwid sa buhay po ni Elijah? Wala pong kinalaman yun kasi si Elijah, wala po tayong mababasa na siya po ay idineklarang matuwid ng Diyos. Sapagkat sa Old Testament time, hindi pa po hinahayag ang kaparaanan kung paano maging matuwid ang isang tao. So wala po. In the Old Testament time, sila po yung pag sumunod sila sa Diyos, ang alam lang ng tao sa Old Testament time, pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalayan ka ng Diyos. Kung sinusundan mo ang gusto ng Diyos, kung anong gusto ng Diyos, yun ang gagawin mo, okay ka sa Diyos. Yun lang ang alam nila. Pero yung usaping pagiging matuwid sa mata ng Diyos, hindi pa po nahahayag yun. Andiyan pa po ba kayo? Amen. So tingnan lang po natin si Elijah. Kung ano po ang buhay ni Elijah. Alam niyo po si Elijah is a give. Pinalitan po siya sa kanyang ministry si Elijah sapagkat susumusuko na po siya. Pumunta po ko sa kayo sa 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. Nung nagkaroon po ng threat sa buhay niya, sa pamamagitan po ng pagkabigay ng mensahe ni Jezebel. 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. Ano na po kayo? Elias. Magandang basahin natin yung Tagalog, ano? Nandun na kayo? Pwede bang lumingon doon? Oh. Sige. Nandun na kayo? 1 to 4. Sabi doon, sinabi ni Haring Ahab,
sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Okay po? Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ililim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin niyo na po ako. Ako po'y hirap na. Mabuti bang mamatay na ako? Sino po ang nagkaroon na ng panalangin na gano'n? Tignan po natin ang buhay ni Elias, mga kapatid ko. There's no account in the Bible na si Elijah ay itinuring na matuwid ng Diyos. Though he is a prophet of God, siya po ay propeta ng Diyos. Hindi po ikakailangan po yan, hindi po may kakailangan. Pero nung time po niya, siya po ay pumantong sa kanyang ministeryo na kung saan sumusuko na siya. Kaya sabi po niya, Lord, kunin mo na lang ako. Mas mabuti pang mamatay na ako. Buti na lamang po lahat ng panalangin natin, hindi sinasagot ng Diyos. Alam niyo po si Elijah, hindi mo namatay yan. Kinuha po siya sa langit. Sinundo po siya ng karwahe. Okay po? Pero tignan niyo lang po si Elijah, no? Gusto ko nang mamatay. Ano pong nangyari? Pinalitan po siya. Sino po ang pamalit? Si Elisha. Okay po? Si Elisha. So si Elijah po, dahil nga po sumusuko na siya, ayaw ko na, gusto ko na mamatay, so wala pong problema sa Diyos. Ayaw mo na ng ministeryo, wala pong problema sa Diyos. Pero huwag mong sasabihin hindi magpapatuloy ang ministeryo kung wala ka. After po noon, pinalitan po siya ni Elisha. Pero bakit po mga kapatid, pumasok sa doon sa James, sa Book of James? Kung makikita natin ang buhay niya, sumuko siya eh. Tapos ngayon, pagiging matuwid ang ating pong pinag-uusapan sa Book of James, tapos siya yung naging example. Andun pa po ba kayo? Yeah. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid. Uulitin ko pong muli sa Santiago. Bumalik ako doon. Pumunta po kayo sa Santiago. Chapter 5, verse 16. Andun pa kayo? So, basahin ko po. Sundan natin. Sama-sama po tayo. Sundan natin. Sabi dito, kaya ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tapos, example, si Elias. Wala naman po tayong makitang matuwid sa ginawa po ni Elias. Pero ang sabi po diyon sa taimtim na pananalangin ni Elijah na hindi nga umulan, at nung nanalangin siyang umulan. So ano po ang relationship po nito, pagiging matuwid sa buhay po ni Elijah? Okay po? So tignan po natin. Kung tatanungin ko po kayo, sabi doon ay malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Tayo po ba ay naging matuwid na? Tayo po ba ay matuwid na? Tayo po ba ay matuwid na? Yes. Paanong paraan po? Okay, si Jesus Christ. Tingnan po natin ang side by side po natin pag-uusapan. Pumunta po kayo sa Book of Romans, chapter 3. Sa Romans chapter 3 po tayo. 3:21 to 26. Sa Roma. Pumunta po kayo sa Romans 3:21 to 26. Dito niyo na po makikita ang relationship po kung bakit po pinasok po si Elijah, hindi naman po matuwid ang tuwing sa kanya ng Diyos. Siya lang po ay dineclare na propeta, pero bakit siya po yung ginawang example? Okay po? Andan na kayo. Good news po ito, mga kapatid. Romans chapter 3, verse 21 to 26. Gusto ko pong mabasa natin sabay-sabay. Andan na po? So, basahin po natin, okay po? Si Elijah po ay siya po ang representative ng prophet. Si Moses po is the representative of the law. Elijah is the representative of prophet. So pag pinagkasama po sila, the law and the prophet, ibig sabihin, Moses and Elijah. Okay po? So tignan po natin sa time ni Elijah. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Nasusundan?
Sa time po ni Elijah, mga kapatid, wala pa pong ganon. Hindi pa po nila alam kung paano ipapahayag ng Diyos na matuwid ang isang tao. Pero sa ating panahon, eto na po. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang propeta nagpapatotoo tungkol dito. Basahin ko muli, verse 22. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang tao. Andyan pa po kayo? Narinig niyo po ba yun? Paano daw po ginawang matuwid ang isang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi po ako nagsabi nun. Biblia po nagsabi. Uulitin ko po muli. Ginagawang matuwid ng Diyos. Imagine niyo po. Hindi po tao ang gumawang matuwid sa iyo. Ang Diyos po ang gumawang matuwid sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesucristo. Sino na po ang may Jesus Christ sa buhay? Amen. Mga kapatid, final authority is the Word of God. Ang sino mang manampalataya daw kay Jesus Christ, ginawa na siyang matuwid ng Diyos. Wala pong ganun kay Elijah. Kasi hindi pa nakahayag kung paano tawagin matuwid ang Diyos. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero sa ating panahon, ihinayag na po na tatawagin matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Okay po? So sundan ko lang. Verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa kalwatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Andiyan pa po kayo? Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Verse 6, 26 na po tayo. Good news! Verse 26. Huwag niyo pong aayang, hindi niyo po mabasa at ma-absorb yung verse 26. Ngunit ngayon. Kailan yung ngayon? Ano po? Hindi po, ngunit noon. Ngunit ngayon. Ibig sabihin, ngayong sa ating panahon. Panahon na ano? Panahon ng Panginoong Hesus. Dito po makikita nyo. Verse 26. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid. At itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Hallelujah. Nandiyan pa kayo? Amen. Sa time po ni Elijah, wala pong kapahayagan kung paano magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero sa ating pong panahon, sabi dito, itinuturing na matuwid ng Diyos ang sino mang nananampalataya kay Jesus. Hindi po galing sa akin ito. Galing po sa Biblia. Tama ba? Parehas po ba tayo ng translation? Baka mamaya po ayaw niyo akong paniwalaan, Biblia po yung nagsasalita. Ngayon pwede na po tayo makarelate sa James sa Santiago. Basahin po natin. Balik po kayo sa Santiago 5. Tapos paghahambingin na po natin yung 16 and 17. Nandyan po kayo? Hindi kayo na-excite. Na-excite nga ako eh. Santiago chapter 5, verse 16, 17, and 18. Okay po? Nandyan na kayo? So basahin ko po. Ang sabi po dito muli, kaya nga ipatagpapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sino yung mga yon? Amen. Parang hindi kayo convinced. Yan yung sinasabi ko. Kaya nga pinulit-ulit ko yung 3 Romans chapter 3. Ang sino man daw po na nananampalataya sa Panginoong Hesus, itinuring siyang matuwid ng Diyos. In the book of James, sabi dito, malaki ang nagagawa ng isang panalangin ng isang matuwid na tao. Sino yung mga yon? Sila po, yung mga may Jesus sa buhay. Ano po ang kinalaman po ni Elijah? Wala pa si Jesus Christ, hindi pa nare-reveal. Ito po ang kinalaman po doon. Sabi po sa ating binasa, si Elijah ay katulad nating ding tao. Pero taimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi umulan. At nung manalangin siyang umulan, umulan. So ano po ang relationship ng pagiging matawid at si Elijah? Ano niyo po yan? Kung si Elijah po,
hindi idineclare na matuwid, kundi idineclare lang siyang propeta ng Diyos, napaka-makapangyarihan na yung panalangin niya. Andiyan po kayo? Ulitin ko po muli. Si Elijah po, hindi pa nahahayag ang pagiging matuwid sa time ni Elijah. Hindi pa nahihayag kung paano ka magiging matuwid sa Diyos. Pero pag sumunod ka, pagpapalain ka ng Diyos, yun lang alam nila. Pero sa time ni Elijah, kahit hindi pa nahahayag kung paano matuwid ang Diyos, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos, dahil sa kanyang pananalangin, fervent prayer, siya po ay sinagot ng Diyos. Imagine nyo na lang po. Ito pong imagine nyo. Sa time po ni Elijah, sinagot siya ng Diyos. Sa time po natin, hindi ba kayo sasagutin ng Diyos kung kayo po ay itinuring ng matuwid ng Diyos? Hindi po natin na ano. Kay Elijah po, hindi pa po itinuturing na matuwid ang isang tao sa time po nila. Kasi hindi pa nahahayag eh. Sa atin po, may Jesus ka, matuwid ka. Kung ito po mga kapatid, hindi pa itinuring na matuwid, makapangyarihan na ang kanyang panalangin, paano ka pa? Paano pa kayo na may Jesus sa buhay na itinuring ng matuwid ng Diyos? Gaano po kalaki ang nagagawa po ng inyong panalangin? Nasusundan niyo po ba yun natin? Kaya po lumabas po si Elijah yun para paghambingin natin. Sila nga wala pa si Jesus sa buhay nila. Pero the way they prayed, mga kapatid, fervent, effective prayer sa kanilang buhay. Paano pa kaya kayo ngayon? May Jesus na kayo sa buhay. Na si Jesus ang dahilan kung bakit sinasabi ng Diyos, matuwid yan na taong yan, sasagutin ko ang panalangin mo. Mas matimbang po yung ating po panahon. Okay po? May natutunan po ba? Amen. Kay Elijah po, wala pa si Jesus Christ. Sa atin po may Jesus Christ na tayo. At yung meron tayo na si Jesus, doon ka itinuring na matuwid ng Diyos. Tingnan niyo po yung parallel. Sa kanila, nanalangin si Elijah na huwag umulan. Tinugod ng Diyos yun. Sa atin po kaya, na may Jesus ka sa buhay mo at tinatawag ka ng Diyos na matuwid, hindi niya kaya sasagutin ang panalangin mo. Okay po? It's all about Jesus Christ, mga kapatid. Tayo po ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Yesu Cristo. Hindi po tayo naging matuwid dahil sa ating ginagawa. Hindi po yon ang pamantayan ng Diyos para tawagin niyang matuwid ang isang tao. Okay po? So sa ating pong paglapit sa Diyos, sa ating pananalangin, sana po ay ang daladala niyo po sa inyong isip at puso na sasagutin ka ng Diyos dahil itinuring ka ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yun na po ba yung nasa isip niyo pag nanalangin kayo? O ang iniisip niyo yung kalagayan ni Elijah? Dahil sumusunod ako, sasagutin ako ng Diyos. Hindi po yan. So tayo po ay sasagutin ng Diyos dahil itinuring ka ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na pinanampalataya. Wala po tayong ibang pinag-usapan kundi Biblia. Hindi po galing sa isipan ko yan. Kahit basahin niyo po muli sa bahay po ninyo. Okay po? So sa ating paglapit sa panalangin natin ngayong gabi, sabi ko nga po sa inyo, na maging conscious kayo na kung sasagatin kayo ng Diyos, yun ay dahil kay Jesus na sa inyo. Okay po? Patungkol naman sa bisa ng iyong pananalangin, kay Elijah nga, tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin. Paano pa kaya ikaw na matuwid sa harapan ng Diyos? Okay po? Parang bad news naman po yan ay napakinggan. Wala mong makitang ngiti sa inyo. So tayo nga po, sabi ko nga po sa inyo, minsan po kasi ang pag lumalapit tayo sa Diyos, ang focus natin, sarili natin eh. Sasagutin kaya ako ng Diyos? Eh nagkamali ako last week. Uminit ang ulo ko last week, baka nakulangan na naman yung sagot ng Diyos sa akin yan. Medyo nagduda ako sa Diyos last week, baka hindi ako sagutin ng Diyos ngayon. Kapatid, hindi po yan. Tayo po ay sasagutin ng Diyos. Okay po? Dahil itinuring ka ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. So paglapit mo sa Diyos, lagi mong iisipin, sasagutin ako ng Diyos dahil may Jesus ako sa buhay at itinuring na akong matuwid ng Diyos. Kung hindi ka pa naniniwala, kapatid, sa kapangyarihan ng iyong panalangin, sumalamit ka sa buhay ni Elijah, hindi pa itinuturing na matuwid ang mga taong ito, pero nung nanalangin sila, dininig nila
sila ng Diyos. Sa atin, mas lalo na. Dahil may Jesus tayo sa buhay. Okay po? Sige po. Okay na po? Sige po, tayo po ay manalangin. Ating lang pong kaya ng banal na Espiritu na isilid niyo na po sa ating mga puso yung ating napakinggan mga kapatid. O Diyos, kami nagpapasalamat sa kapahayagan niyo. Papasalamat po kami sapagkat Panginoon, kung ituturing mong matuwid ang isang tao ayon sa aming mga nagagawa, kailan po mangyayari yun? Hindi po siguro mangyayari yun sapagkat marami po kaming mga pagkukulang sa inyo. Pero salamat na lang ang sabi po ng Biblia, ngayon nahayag kung paano ititunuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Hindi sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Cristo. Salamat po. Lord, may we see ourselves standing in your righteousness, Lord Jesus. Na kami po ay naging matuwid dahil sa ginawa niyo sa amin, Panginoong Jesus. O God, sa aming paglapit sa inyo, Lord, hayaan mo na magkaroon kami ng confidence not in ourselves, Lord, but our confidence is in the Lord Jesus Christ who is in our life, O God. Salamat po na marami. Hayaan mo, O God, na sa aming pong pananalangin mamaya, idulog po namin, O God, ang lahat ng aming mga prayer item, Lord, na may kasama pong itiwala at pananampalataya, Lord. Nakakatagpo mo itong panalangin na ito sapagkat itinuring mo na kami matuwid at kami kaibigan mo na sa pamamagitan ni Yesu Cristo sa amin na tinanggap namin sa aming buhay. Salamat Ama, purihin ka sa aming pong buhay, purihin ka sa gawain na ito. Hayaan mo, Diyos, na pasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.